So mga bagay na kailangan mong gawin upang hanapin ng isang lalaki ang atensyon mo. Yes mga kamamay, kung sa inyong relasyong dalawa, ikaw na lang palagi ang naghahanap sa kanya, ikaw na lang palagi ang nangungulit, ikaw na lang palagi ang naghahabol, ikaw na lang palagi ang tumatawag sa kanya. So itinatanong mo sa sarili mo, bakit ikaw na lang palagi ang gumagawa ng lahat ng yon? So, tinatanong mo rin sa sarili mo na paano ba mababaliktad ang mga pangyayari, ang sitwasyon, tipong ikaw naman ang kanyang hahabulin. So, sa video ito mga kamamay, yan ang ating pag-uusapan at i-share ko sa inyo ang ilang mga bagay na maaari niyong gawing pattern para lalaki naman ang maghanap ng attention mo at siya naman ang maghabol sa iyo. So mga kamamay, lagi ko sinasabi, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga payo ko, yung mga usapin at topics na isineshare ko sa inyo, wala naman po itong bayad eh. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito kung gusto mong magpa-shoutout, gusto kang may discuss na topic. Okay, so mag-comment lang po kayo. So kung nagawa nyo na po yun ngayon, maraming salamat mga kamamay at simulan na natin ang topic. Okay, ngayong gabing ito. So ano nga ba yung maaari mong gawin upang hanapin naman ng isang lalaki ang atensyon mo? So number 1, maghapon mong wag hawakan ang telepono mo. Yes mga kamamay, alam ko mahirap to. Kamamay, hirap naman yung pinagagawa mo eh. Number 1 pa lang parang hindi ko na kaya eh. Number 1 pa lang parang hindi ko alam kung kakayanin ko yun eh. Wag hahawakan ng telepono maghapon. Diyan na tayo nasanay eh. Paano yun mga kamamay? Kung iiwanan ko, paano naman yung ibang mga i-chat ko? Paano naman yung ibang mga friends ko? Paano naman yung ibang mga lakad ko? Pwede mo namang dalhin mga kamamay. Yun nga lang, wag mo lang siyang gamitin pagdating sa isang lalaki. Sinabi ko sa inyo na wag niyong hawakan muna yung cellphone nyo, yung telepono nyo, sapagkat baka kasi mangyari na mangulit pa rin kayo sa lalaki. Baka mangyari na naman, tumawag kayo ng tumawag sa lalaki. Paano hanapin ng isang lalaki ang attention mo kung palagi kang nagpaparamdam sa kanya? Masigurado na kung hindi nyo hahawakan yung telepono ninyo, makakasiguro tayo na hindi nyo siya i-message, na hindi nyo siya i-chat. Mga kamamay, tumigil muna kayo sa pagpapapansin. Tumigil muna kayo sa pag-chat, pag-message sa kanya, para sa ganun hanapin yung attention nyo. Pag naisip ng isang lalaki na, bakit hindi na ito nagpaparamdam sa akin? Bakit dati-rati naman, lagi itong nagme-message, tumatawag, nagpapapansin sa akin, bakit ngayon hindi na? So ngayon, masasalamatan niyo ako dahil sinabi ko sa inyo na huwag niyo munang hawakan yung mga telepono ninyo sapagkat maiisip nga ng isang lalaki na bigla kang nawala. Maiisip ng isang lalaki yung presensya mo. Anong nangyari sa iyo? Bakit nagbago ka? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Ilang araw mo yung gawin mga kamamay? Sigurado ako, ang isang lalaki maghahanap na sa inyo. Mamimiss ka niya. Siguro sa unang araw, okay lang sa kanya, pero maiisip na niya yon. Mapapansin niya yun sa iyo. Hanggang sa gawin mo siya naturally, consistently. Okay? Isipin niya na, bakit ganun? Akala ko isang araw lang. Akala ko may ginawa lang siya, pero bakit 3 araw na hindi pa siya nagpaparamdam sa akin? Bakit 3 araw na hindi na siya nangungulit sa akin? So ngayon, nahanapin ka na niya. 'Di ba? Simple lang 'to mga kamamay, pero effective 'to para hanapin ng isang lalaki ang attention mo. Huwag mo munang hawakan ng telepono mo. Para sa ganon, malayo tayo na i-message mo sila. So next, maging abala ka madalas. Yes mga kamamay, isipin nyo palagi sa pagiging abala ninyo, sa pagiging busy ninyo sa mga bagay-bagay o sa ibang mga makakapag-improve ng sarili ninyo. Pwede kayong magnegosyo, pwedeng mag-focus kayo sa inyong trabaho, mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Basta lahat na makakapag-improve ng inyong sarili, wag lang sa lalaki. Kasi pagka masyado kang nagpapapansin sa lalaki at hindi ka abala sa ibang bagay, makikita ng isang lalaki na lagi ka lang nandyan para sa kanya. Mararamdaman din ng isang lalaki na parang mauumay siya sa iyo. Dahil lagi kang nandyan lagi kang available. Lagi kang present sa buhay niya. Bakit hindi mo gawing busy ang buhay mo yung tipong hindi yung lalaking yun ang priority mo? Sigurado ako, kung dati-rati priority mo yung lalaki tapos bigla kang mag-iiba ng priority, maiisip ng isang lalaki, magsiselos pa nga siya Makikita ng isang lalaking attention mo kung gano'n yung kahalaga.
Okay, makikita ng isang lalaki ang attention mo na dapat pala pinahalagahan niya noon. Okay, kasi ngayon nagbago na yung priority mo. Sa paraang yan mga kamamay, magsiselos siya sa mga bagay-bagay na yon. At mas maganda yun para sa iyo. Mas maganda yun para sa iyo sapagkat hahanapin ka nga niya. Simple lang, inalis mo lang yung prayo mo sa kanya, ginawa mo yung ibang mga bagay na mas makakapagpaunlad sa iyo, at makikita mo, hahanapin ng isang lalaki ang attention mo. Siya na ngayon siguro ang makikipagsiksikan sa dami ng mga bagay na inuuna mo para lang mapansin mo siya. Sa ganyang paraan mga kamamay, maghahanap ng attention sa inyo ang isang lalaki. Di ba? So next, iwasan mong maging sakit sa ulo. Yes mga kamamay, marami sa mga babae ngayon. Sakit sa ulo eh. Maraming mga babae ngayon, nangaaway na eh. Maraming mga babae ngayon, makukulit na eh. Okay? So, iwasan nyo po na maging sakit sa ulo ng isang lalaki, yung tipong lagi kayong iniisip, yung tipong laging kayong nagbibigay ng problema sa kanya. Sa ganyang paraan mga kamamay, lalong hindi hahanapin ng isang lalaki ang attention mo eh. Bakit? Baka nga mamaya matuwa pa yun eh. Kapag hindi ka nagparamdam, kapag ka lumayo ka, bakit? Puro problema lang naman ibinibigay mo sa kanya eh. Puro sakit lang naman sa ulo ang inihahatid mo sa kanya. Kaya kung ikaw ay isang babaeng ni minsan hindi nagbigay ng sakit sa ulo sa isang lalaki, malamang sa malamang. Hahanapin ka niya, yung attention mo, hahanapin niya, hindi niya hahayaan na hindi ka niya nakikita sa araw-araw, hindi niya hahayaan na hindi kayo nagkakausap. Yun ay kung hindi ka sakit sa ulo. Diba? Kung kabaliktaran nito, huwag mo nang asahan yun. Kaya advice ko sa inyo mga kamamay, iwasan yung awayin, iwasan yung surahin, iwasan yung sirain ng buong araw ng isang lalaki palagi para kayo ay mamiss at hanapin nila ang attention mo. Alright? So next, bitinin at painitin mo siya paminsan-minsan. Yan mga kamamay. Mahalaga po ito ha. Yung iba natawa-tawa dyan. Yung iba, baka hindi raw kaya. Wala nang ibang gagawa nito mga kamamay sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa, kundi kayo. Okay, matakot kayo pag may ibang gumawa nito sa kanila. Di ba? Baka mamaya, hinay-hinay pa kayo dyan. Pamiha-miha pa kayo dyan. Kamamay, nahihiya ako eh. Painitin, pasabikin, paminsan-minsan. Kamamay, nahihiya talaga ako eh. Babae ako eh. Nasanay kasi ako, nasa kanila palagi, nagsisimula yung ganyan. Oo nga, babae ka, pero hindi naman ibig sabihin na babae ka, hindi nyo na to gagawin. Mas maganda kung sa inyo gagawin, sa inyo manggagaling at sa inyo magsisimula, paminsan-minsan lang naman eh. Yung pambibitin at pagpapainit sa kanila paminsan-minsan. Sa ganyang paraan mga kamamay, hahanapin nila ang atensyon mo. Hahanapin at mamimiss nila kayo. Kasi paminsan-minsan nyo lang gagawin eh. Once in a blue moon to mga kamamay. Kaya talagang tatatak sa isipan, sa puso. At maging sa kanilang junjun, yung gagawin ninyong ito. Makakatulong po ito mga kamamay. Hindi ito basta-basta lang ha. Makakatulong to. Alam ko nakakatawa sa iba pero makakatulong po ito para hanapin ng isang lalaki ang atensyon mo. Pag kasi magkalayo na kayo, mamimiss ka ng isang lalaki, yung tipong iisipin niya na, kailan kaya ulit kami makikita ni baby? Kailan kaya ulit kami makikita ni love? Namimiss ko na yung kanyang pagyayaya, yung kanyang pangungulit, yung kanyang pagpapainit at pambibitin sa akin. Hanapin niya muli ang atensyon mo. Mamimiss niya yun sa inyo. Kasi syempre, magjowa kayo, mag-asawa kayo, mag-partner kayo at hindi malabo yun. Pero kung kabaliktaran na naman yan ang mangyayari, wala ka man lang ka-LL, wala ka man lamang pagka-first move. Lagi na lang hinihintay mo yung galing sa kanya, tapos minsan tumatanggi ka pa. Naku po, malamang sa malamang, hindi hahanapin ng isang lalaki ang attention mo kapag ka ganyan ka sa kanya. And last, huwag kang OA kung magpapansin. Yes mga kamamay, huwag kang maging OA kung magpapansin sa isang lalaki. Yung tipong lagi ka nang nagiging clingy sa kanya. Pine-pressure mo siya. Okay? Pagka ganyan mga kamamay, sa halip na bigyan ka ng oras ng isang lalaki, hindi. Lalo siyang magiging taranta. Lalo siyang hindi makapag-focus. Hayaan mo siyang magbigay mismo ng oras sa inyo. Huwag ka masyadong magpapansin. Huwag mo sabihin palagi sa kanya na, babe, ganyan ka naman. Hindi na lang tayo lagi nakakalabas. Dati-rati naman, di ka ganyan. Huwag mong ganunin. Lalo lang mapipressure ng isang lalaki. Baka pag nainis yan sa inyo, lalo kayong hindi lumabas Lalo kayong hindi bigyan ng oras Lalong hindi nila hanapin ang atensyon ninyo pagka ganyan Hayaan nyo sila. Wag OA magpapansin. Siguro kung halimbawa, matagal na kayong hindi nakakalabas, nakakasimba, sabihin mo sa kanya ng magandang pagsasabi.
papahagingan mo lang, pasaringan mo lang, sabihin mo, babe, ba naman tayo, tagal na nating hindi nakakasimpang mag-anak eh, o kaya tayong dalawa. Yun lang, okay na yun. Hindi ang ginawa nyo, maya't maya kayo eh. Araw-araw yung sinabi, babe, baka naman. Kinabukasan, babe, baka naman. Alam mo, ang daming ginagawa, hindi makatsyempo, hindi makabuelo. Kaya please mga kamamay, huwag masyadong OA kung magpapansin sa isang lalaki para makita nila ang inyong atensyon. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyo pong gawin. Makakatulong po ito sigurado ako upang ang isang lalaki naman ang maghanap ng inyong atensyon. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. So for more video, so paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.